Adire, palakpakan na to ang kaayos sa Ginoo. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Tanang kadungganan kay mayaan sa Ginoo lamang ang tanan. Hallelujah. Pagkalami kayo latawon igsuon nga ang anak sa Dios, ang tanang anak sa Dios nagkahilusan sa pagdayeg sa tungguling nga Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Tuka pa church. Ato, abi-abiyon ato mga kaigsuon ang dihan ni Kristo. Amen. That has breath, praise the Lord. Amen. Ang tanang may kininhawa mo dahil sa tumbuhin nga Diyos. Amen. Hallelujah. Atong ihatag ang atong pinaka-the best na mga pagdayig, mga pagsimba sa atong buhin nga Diyos. Sigson. Amen. Ug salamat sa tanan na nag-adto diri. Nga ni-gather together. Nga mupasalamat usab sa atong buhin nga Diyos. And hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kabalo mo po isun tungod sa gugma sa Dios mo nang naata karon diri. Amen. Amen. Kaya ang buhat sa niluwas nga tawo. Update your device. Turn your phone while. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, glory, and honor belongs to our God. Hallelujah. You came here not because you want to be saved, but because you are saved. Amen. Niadto ka karon diri, niadto ka diri tungod kay dili ka ganahan. Dili
ganahan maluwas, kundi niluwas na ka. Giluwas na ka sa Ginoo. That's what I meant. Exalt, giluwas na ka sa Ginoo. And tapos, kung awayan kayo siya mapasalamatan. Amen? Tapos siya sa inyo mapagdayo pagsimba. Amen? Amen. So ako yata na itong pinaka-the best. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the King of Kings. Come on, son. Come on. Worship the King of Kings. Praise Him. Praise Him. Praise Him. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Come on, church. Come on, put your up your hands, son.
Thank you, Lord. We give glory to your name, Jesus. For you are holy forever, Father God. Oh, thank you, Jesus. Thousand generations falling down.
Amen. Amen. So this is the only way nga to praise our God, to worship Him in spirit and in truth. Malipayon ba ta? Amen. So malipayon yun na to celebrate our Thanksgiving karong buntaga. Okay? So, to offer us a song, a special song, akong ihatag sa ato ang Poblasyon Men's Department ang panahon. Amen. Maayong buntag kanatong tanan. So niya kini versa sa mga padre ni pamilya na mo-offer o awit para sa Ginoo. And this song is actually dedicated to our living God. And this song actually naghatag kini og dako nga impact sa tumatako sa kaginawin. That will always bless God, offer our thanksgiving to God because He is worthy to receive all the praises and all the glory belongs only to our living God.
sa atong mga men's. They are our strength, no? Not only sa ato ang home, as well as diri sa ato ang church. So, ato palakpakan atong mga men's group. Okay? So, to offer another song, special song sa atong buhing nga Dios, akong inatag sa mga kabataan. Special dance. Take two. Sorry.
Salmo 23:1. Salmo 23:1. Si Jehovah ako ang akong magbalangkay, walay makulang panako. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesus ituba, ako ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Ephesians 6:1. Ephesians 6:1. Children, obey your parents for the Lord, for this is right. Matthew 11:28. Matthew 11:28. Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Juan 10:30. Juan 10:30. Ako ug ang akong amahan sara. Genesis 1:1. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Mateo 7:7. Mateo 7:7. Pangayo o kamo hatagan, pangita o kamo makakaplag, panuktok o kamo abrihan. Thank you. God bless. Amen. God is good. And all the time. Maayo ba ginawa itong buhay nga Diyos? And we declare the blessing of God in us imong katapad ina ang Ginoo sa kanunay nga kapanalangin kanimo. And may the peace of God be with you. Amen. Atong palakpakan sa makusugayon ng atong buhay nga Diyos. So nining kabuntagon makaigsunan usa ka dako nga kahigayunan nga gihatag sa Ginoo. It is always be our opportunity nga niya ta karon. Amen. Usa ka dako nga oportunidad nga niya kita karon nakahiusa kita diha sa mga pagdaig, diha sa mga pagpasalamat sa atong buhay nga Dios with the theme blessing and obedience. Ina nimong katapad ang Ginoo magapanalangin kanimo. Hallelujah. Sa diha nga si Abraham makaigsunan, sa diha nga nag-obey sa Ginoo, when Abraham, the father of our faith, obeys God, ang pulong sa Ginoo nagingon, gihimo sa Ginoong nga dato. Atong palakpakan ng atong buhay nga Dios. Dios sa si Abraham, sa diha nga ni-obey sa Ginoo, God made him rich. Amen? Gihimo siya nga dato. Apan nagaingon ang Biblia, when Abraham continued to obey. Tingnan niyo mong katapat, continue to obey. When Abraham continued to obey, the Bible says, God made him very, very, very rich. Atong palakpakan na atong buhay ng Diyos. Sa pinisayaman na kayo makaigsunan, sa diyang si Abraham nagpadayon. Magpadayon ba ta sa pagtuman sa Ginoo? Ang tanan mong padayon ng palakpak. Gusto ko makaduog sa palakpak dito sa gawas. Kung nakaduog pa sila sa akong tingog. Diri sa may to, may wala. Murag wala man, ako usbon. Magpalakpak ba? Diyan sa wala. Oh, salamat. Dili sa to. Palakpak sa tanan taga to. Kitang tanan mamalakpak sa Ginoo. Amen? So diha makaigsunan, when we continue to obey, God will bless us is as much as sa ako ang gitinguha sa itong kinabuhi. No? When we obey, there would be kanang ginatawag o kanaugan. When Jehoshaphat able to go into battle igsoon, when Jehoshaphat obey, siya nakadaog sa maong battle igsoon. So when we obey, we will win the battle because God said, the battle is not yours. Ingon na Ginoo, it is mine. Atong palakpakan ng atong buhay ito. Tingali makaigsunan, dagat na kayo ng mga battle nga giatubang karon. Battle of sickness, battle of relationship, battle of sa trabaho. But all those battles, nag-ingon ng Ginoo, this is not yours, but this is mine. Atong palakpakan sa makusugayon ng atong buhay ng Diyos. We must have to continue to obey no matter what. Akong ipasalamatan ng tanan na itong makaigsunan nga niya karon sa atong nagkalain-lain nga mga kasimbahan, gikan sa Banban, sa Manlingay, sa Bugnay, sa Ganas, sa Abis, sa Bato. Oh, of course, I just would like to acknowledge the presence of our beloved
Coordinator, Reverend Dr. Bonita Narciso. Ato siyang patidugon. Bisan, nadiskilin makaigsunan. Mao ni ang ato ang coordinator sa Circuito 2 sa Negros Oriental. Atong palakpakan makaigsunan. So akong gipasalamatan ang tanan nga mga pastors kaniya karon. Akong gipasalamatan bisan sa lagyo nga mga dapit. Kaban ni Pastor John, bisag layo kay tumagiti. Salamat sa Ginoo, salamat kay sa generator pastor nga bisag gi-brown out ami kay dalhi kaniya apan nahadlok kay pag-abot nimo kay imong ayuhon ng generator. Salamat sa Ginoo makaigsunan ang tanang dungog para si Maya sa tubuhing nga Dios uban siyang lovely yung ay Pastora Ruchel, Pastora Churel, sa tanan nga mga pastors kaniya karon, no, sa nakaring lain nga mga kasimbanan, ako gid kamong gipasalamatan nga niya ta karon. Ang tanang kadungganan, tanang kahimayaan para lamang gayud sa atong buhing nga Dios. Atong palakpakan sa makusog gayon ang atong buhing nga Dios that we must have to receive the blessing of God. It's because of our obedience makaigsunan. So at this time makaigsunan, my part is just to introduce our speaker for today. Nasayod ko nga kani atong speaker, buutan din siya. Kung mag-isgot ka buutan, murag pareho minyo ka, mga buutan po. Apan mag-isgot nagkagwapohon, murag labaw-labaw gina siya nako kagwapohon. Tanawa din ha, gwapo ginang ato ang speaker karon. Gikan ni siya sa, dili ni siya gawas sa nasod, apan gawas sa Mabinay. Gikan sa island of Bohol nga pinakalami gid kayo nga view nga atong maadto sa Bohol. Usa ni siya kapuutan, single, pero dili na gid niya available. Kay halin naman ni sold out naman. Sa akong gipasalamatan nga aniya siya karon uban nato. Nasayod ko nga nagluto gid siya ron mangaon man kita karon makaigsunan, di ba? Wala gyud mo gawas niining maong dapit nga dili ta makakaon, mangaon jud ta. Apan labaw sa tanan atong pagkano ng atong espiritu igsoon. Tungod because when our spirit will receive nga pinakamaayo, pinaka the best nga food igsoon, ato kining matagamtaman sa tibuok natong kinabuhi. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. So kini nga ato ang speaker karon, gikan pa kini sa Bohol, no? Walay lain nga pinakagwapo, kabalo ko nga walay lain ni mag-isgot kanang ginatawa ko palubay sa pagpaubos, mauni siya igsoon. Kuan kini siya makaigsunan atong makita ang yang kinabuhi nga kanang panalanginan gisa sa Ginoo. Tungod siya pangalagad sa Ginoo, he even quit sa iyahang job just because to serve God. Atong palakpakan ang atong buhing Dios. Walay lain, please help me welcome OIC Presiding Minister Pastor Rudson Isaac Hinsis H. Hallelujah. Good morning, mga kaigsunan, yung mga anak sa Ginoo. Sa makausa maayong buntag. Mura magmaluyahon ang kabuntagon. Akong usbon sa pagsulti sa pinabulanon, maadjong buntag kaninjong tanan. Hallelujah pa. Praise the Lord. Maayong buntag sa tanan nga nagapaminaw sa sulod ug sa gawas ni ining mao nga balay tigumanan. Unang-una sa tanan akong dakong pagpasalamat sa Ginoo sa kahigayunan nga iyang gihatag kanako nga nakig-uban kaninyo karon sa pagselebrar sa inyong i-46 katuig sa pagpasalamat, i-46 katuig ni ining mao nga simbahan sa poblasyon Mabinay, kundiin atong nakita gayod ang Ginoo sa kanunay nagmatinud-anon maayo o kanunay nagapanalangin kaninyong tanan. O sa tanan nga mga gipanalanginan karon og nakapaminaw, palakpaka ang inyong mga kamot. Hallelujah. Dingi ay mohang tapad karon igsoon, ina siya nga igsoon. Ako nalipay, nga ikaw, ani akaron. Nalipay pa ka? Oh, salamat sa Ginoo. Basin
Kining nas gawas, basig wala na ninalipay kay basig gihigang na diha. Ay kabla ka kay na air lapse naman ning ato ang simbahan. Kung unsang gibugnaon diri sulod ning gawas naman pud diha. So sa tanan kinasa gawas nakadungog lang ba ko nako? Hallelujah. Praise the Lord. So this time, ako pong usab nga dakong pagtahod sa atong mga alagad sa Ginoo nga naa sa akong kilid, akong dakong pagtahod, pagyuko kaninyong tanan. Ato sang tagaan silang masibang palakpak mga kaigsunan. Isang dili ninyo sila makita diri pero pwede yun silang mga gwapuha o gwapa kaayo nga naa diri karon, no? Pagka-anindot yun, kayo silang mga hulagway. No, salamat sa Ginoo. Dili nako mangandan ang tanan. 20 kabuok ni nga mga, I do believe, more than 20 pastors are here to celebrate the faithfulness of the Lord ni ining Baong Balay Tigumanan. Gikan usab sa ato ang pinalangga nga host pastor, Pastor Nelger and Pastor Agnes. Atong tagaan sila og pinakakusog nga palakpak mga kaigsunan. Amen. Ang inyong palakpak mo'y nagpakita nga malipayon kay mo nga sila inyong pastor, no? Palakpak daw pag-usap. Pastor, wala ni pakpak. Usga ang pakpak. Okay, salamat sa Ginoo kay malipayon ang tanan. Okay, salamat sa kanunay mapasalamaton gyud ko sa Ginoo nga bisan nagbalik-balik na ko diri apan wala gid mo na puli, no? So, mga kaigsunan, today maybe this is a day of celebration, but I want to remind everyone to be focused on what the word of the Lord will be telling us today. Sa nagpalibot kaninyo karon, maybe busy ang mga tao nga naglakaw-lakaw, maybe some, but I am encouraging everyone to please, no, to find some seats nga mulingkod mo karon to listen to the word of the Lord. So, are we ready to listen to the word of the Lord? It is timely that the message of the Lord for this celebration is all about obedience. Sabat, obedience. O sa Bisaya, papagsunod, no? O, hilingi mo hang tapat, pagsunod. O, salamat sa Ginoo. Mga kaigsuonan, samtang nagapamalandong ko ni Enging Simana, ni iring mao nga pulong sa Ginoo, dili gyud nako mabalibaran ang imbitasyon nga gihatag gikan ni Pastor Agnes ni ini nga mao nga celebration. Paglantaw pala nako daan sa inyong post, tingal ko kinaw da akong naong diri, no? So paglantaw nako nagyud na di ko kapalibat. Kaya ang theme palang daan, obedience. So pagsunod palang pag dili ka musunod, nagbasa po pulong sa Ginoo diha sa inyong teksto sa Deuteronomy chapter 7, and then naglantaw po sa Deuteronomy chapter 29 to wherein it talks about the obedience. And then paglantaw po di musubos, naa po dito makita ug unsa po'y mahitabo ug dili po ka musunod. Sumoto nga wala na ko'y choice kung dili musunod ko kung unsay gihangyo. But mga kaigsunan, dako na kong pagpasalamat sa Ginoo uban sa pagtugot usab sa ato ang coordinator sa Circuit 2, atong palakpakan sa pag-usab, Pastor Abulita, Ate Bless, kauban Ate Bless, ug sa mga pastor usab sa laing circuit, Pastor Cheryl sa Circuit 4, nabay Circuit 3, wala na. Okay, salamat sa Ginoo. So today, mga kaigsunan, dili na ta maglangan. If you have with your notebooks, your Bibles, namoy mga Biblia, palihog og saka sa inyong mga Biblia. Yan, mga Biblia. Hala, no? Basig na una na ito dala ang atong mga kutsara. Mga kaigsunan, Biblia sa atong ablihan karon ha. Ato sa ingon imong tapad nga unya ng plato, Biblia sa ta. No, man cannot live by bread alone. Praise the Lord.
This morning we'll be reading some of the scriptures that will be found in the Word of the Lord. And for today's message, it's all about the blessing of obedience. Ug sa lain pang hubad, ang panalangin sa pagsunod. Sabat, ang panalangin. Tagagawas, ang panalangin. Sa pikas, ang panalangin. Tanan, ang panalangin. Sa pagsunod. Amen. Ilingay mo ang tapat, adunay panalangin sa pagsunod. Nag-intro na ang atong pastor ganina, nga aduna kayo'y panalangin sa dihang musunod ka sa tawag sa Ginoo. Wala mga kaigsunan, isip paghatag o pagtahod sa pulong sa Ginoo, akong gihangyo ang tanan. Sa pagtindog, samtang kita magabasa sa pulong sa Ginoo, makita sa Deuteronomio Kapitulo 28, versikulo 1 hantod sa 14. Naghagit ag basahon karong buntaga. So bear with us as we enjoy and learn and listen to the word of the Lord. So now, kung tumano ninyo sa hingpit ang Ginoo nga inyong Dios ug sundon ang tanan niyang mga sugo nga ginahatag ko kaninyo karong adlaw, himuon niya kamong labaw sa tanang nasod dinhi sa kalibutan. Versikulo 2, nagaingon ang pulong sa Ginoo. Dungan ta, kung tumano ninyo ang Ginoo, balik ka sa dong. Okay. Kung tumano ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, mainyo kining tanan nga mga panalangin. Versikulo 3. Panalanginan niya ang inyong lungsod ug ang inyong uma. Praise the Lord. Next slide. Panalanginan niya kamo sa daghang mga kabataan, abunda nga abot, ug daghang mga kahayupan. Next slide. Panalanginan niya ang inyong abot ug pagkaon. Panalanginan niya ang tanan ninyong pagabuhaton. Ipapildi sa Ginoo kaninyo ang mga kaaway nga musulong kaninyo. Mag-usa silang musulong kaninyo apan magkatibulaag sila nga muikyas gikan kaninyo. Sunod, nagaingon ang pulong sa Ginoo, panalanginan, sabat, panalanginan sa Ginoo nga inyong Dios ang tanan ninyong pagabuhaton o punon niya sa mga abot ang inyong mga bodega. Panalanginan niya kamo sa yuta nga ihatag niya kaninyo. Sunod. Sumala sa gisaad kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Himuon niya kamo nga iyang pinili nga katawhan. Kung tumano ninyo ang iyang mga sugo o magkinabuhi subay sa iyang mga pamaagi. Ug unya ang tanang katawhan sa kalibutan makahibalo nga gipili kamo sa Ginoo ug mahadlok sila kaninyo. Sunod, panalanginan gayud kamo sa Ginoo didto sa yuta nga iyang gisaad sa inyong mga katigulangan nga gihatag kaninyo. Padaghanon niya ang inyong mga anak, ang inyong mga kahayupan ug ang inyong mga abot. Padadaan kamo sa Ginoo ug ulan sa hustong panahon, gikan sa tipiganan sa iyang bahandi sa langit o panalanginan niya ang tanan ninyong pagabuhaton. Magpahulam kamo sa daghang mga nasod apan kamo dili manghulam. Salamat sa Ginoo. Himuon kamo sa Ginoo nga pangulo sa mga nasod ug dili sumusunod lamang. Oo, kanunay kamong magmuauswagon. Hallelujah! O magmalampuson kung tumanon o sundo ninyo pag-ayo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga ginahatag ko kaninyo karong adlaw. Padayon mga kaigsuonan, busa dili ninyo lapason ang bisan unsa nga gisugo ko kaninyo karon ug dili kamo magsunod sa uban nga mga Dios
ug mag-alaga diha kaniya. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Nakasabot ba mo sa inyong gibasa mga kaigsuonan? Salamat sa Ginoo. Ingnaing mohang tapat karon usa ka mo lingkod gipanalanginan ka sa Ginoo. Kusga ang imong tingog ingna sa gipanalanginan ka sa Ginoo. Atong palakpakan sa makausa ang pulong sa Ginoo. Makapanglingkod tang tanan. Hallelujah. Obedience is the attitude of submission to instruction and authority. Sama sa atong gilantaw ganina gibasa sa pulong sa Ginoo. Diha nato makita makigsuonan that most of God's promises halos sa tanang mga saad sa Ginoo puros the promises of blessings are contingent upon following His instructions and keeping them. Mga kaigsunan, og maghisgot ta ni ining pagkamasinulundon, sabat, pagkamasinulundon. Og maghisgot ta ani mga igsuon og sa dihan ang Ginoo mo'y moingon ana, seryoso ang Ginoo ana. The Lord is serious when it comes to obeying what He says in His words. Tungod kay ang Ginoo og musulti siya og mga pulong, iya hagyud nang buhaton. When He says what He means what He says. It is possible for the believers to attain God's blessings. But it is possible only if we live in obedience. Posible na siya o ikaw magkinabuhi nga masinulundon sa Ginoo. Sabat, masinulundon sa Ginoo. O nagiingon diha sa atong gibasa karon that blessings shall come upon you and overtake you, run ahead and exceed one's expectations. Sa atong gibasa ganina sa Deuteronomio kapitulo 28 versikulo 3 hangtod sa 14, diha gi-identify sa Ginoo sa mga saad sa Ginoo to bless His people. Pila ba'y mga katawhan sa Ginoo magaingon og amen? Amen. Ang mga anak sa Ginoo magasingit og hallelujah. Hallelujah. The Lord identifies His promises to bless His people sa mga lugar, sa mga kabalayan, sa mga syudad, sa mga kaumahan as they went out and came in daily for work. Sa tanang mga naghatag og effort sa ilang mga kinabuhi. Sa tanan nga mga naay nakigubat diha kanila. Ang Ginoo magahatag og kadaugan. Sabat, ang Ginoo nagahatag og kadaugan. Diha nato nakita that the Lord supplies. Mga kaigsuonan, because of your obedience to the Lord, ihatag na si Ginoo. Pila ba ninyo kaya diri karon mga igsoon nga naamo diri sa balay sa tigumanan nga adunay mga panginahanglanon, iisa ang inyong mga kamot. Salamat sa Ginoo. Mga kaigsuonan, og maghisgot ta og pagsunod sa Ginoo. Sa imong pag-anhi pa lamang sa balay tigumanan, nagsunod na kas Ginoo. Amen. Lingi ay mo ang tapad, ina siya ka igsuon. Nalipay ko nga nisunod ka sa Ginoo. No? Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan. Kadunay ang atong mga kasing-kasing na isubay gayod sa pulong sa Ginoo. Ug kundi ang pulong sa Ginoo nagapahinumdum kanato karon nga musunod ta sa iyang mga sugo. Amen. Palakpakan sa natong pulong sa Ginoo. Now this morning, mo jump up ta into another passage of the word of the Lord. Let's make it simpler. To wherein diha na to masinati kung unsa ka importante ang pagsunod sa request, sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. Niining panahon na mga kaigsuonan sa Deuteronomio in the Old Testament, or sige lang sila kadungog sa tingog sa Ginoo.
But we'll jump up into another passage in the Bible sa bagong kasulatan. In Luke chapter 5 verses 1 to 11, that is where Jesus, si Ginoong Jesus, nagsugod sa ministeryo ug sa diha na pod nagsugod o nakita iyahang nahibalag ang una ni isa sa iyang mga unang mga disipulo. So, diha mga kaigsuonan, it is a simple request as to Peter, to wherein it served as a stepping stone to life's most wonderful blessings. And this morning, mga kaigsuon, this is where we will see, diri na to makita kung unsa ka-importante ang pagsunod. Magamay man o madako ang request o ang sugo sa Ginoo, mga kaigsuonan, dili na magbase ang Ginoo anak. Ang importante ay igsuon nga ang imong kasing-kasing makita sa Ginoo nga masinulundon kaniya. Ang Ginoo wala naglantaw kung unsay naa sa atong gawas, kundi ang Ginoo naglantaw sa imong kasing-kasing karon. Even right now sa imong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, are you receiving it with all of your heart? Or imo lang na siyang gipagawas sa imuhang mga dalunggan karon? Karong adlaw puno tas pagpasalamat sa Ginoo. Sa matag adlaw puno tas pagpasalamat sa Ginoo. Pero karong panahon na, ang sugo sa Ginoo mao ang pagpaminaw sa iyang mga pulong. Amen? Ug salamat sa Ginoo. Ato kining basahon. Kundi diha na to makita in versikulo 1 nga usa ka adlaw ni ana kay gusto silang maminaw sa pulong sa Dios. Ikaduha, dito sa Dublin, nakita ni Jesus ang duha kasakyanan. Nakanaog na ang mga mangingisda aron sa paghugas sa ilahang mga bukod. Sunod, hangyo kang Pedro. Kuman, hangyo ba na siya? Nisugo pa ang Ginoo? Nisugo. Apan, ang tubag si Pedro, mituman ba sugo si Ginoo? Mituman siya, wala? Mituman. Hello? God is good? And all the time? Nakabantay lang ko karon. Medyo hilom lagi. No? Medyo dili lagi ta interactive karon sa pagpaminaw. Medyo wala ko na anan. Again, balik ko, God is good? And all the time? Okay, salamat sa Ginoo. Ganindo, mailhan ako na ang tao nga naminaw ug kusog kay na silang mo agree. No? Basin wala na mo ni agree na ko kay basin wala mo kasabot. No, ako lang yung mga pag-ampo na makasabot mo sa pulong sa Ginoo. Please interact. Say amen. Amen. Ang tanang mga nakadungog, moingog amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Balik ta. Nisugo ang Ginoo ni Pedro, wala? Sugo. Okay, salamat sa Ginoo. At diha mga kaigsunan, diha sa versikulo 3, that it is a remarkable request. Now, it's the compliance of Peter, ang pagsunod sa request sa Ginoo, it's nakita na to na ay life-changing nga panalangin diha. Kundi diha na to makita mga kaigsuonan, bisag gamay lang na siya nga sugo sa Ginoo. Diha na to makita ang importansya nga mosunod tas Ginoo bisan sa gamay nga sugo. Even sa pagtulod sa sakayan aning panahona, it matters. Diha na to makita nga og wala pa na nituman ang si Pedro, makadungog ba ang tawo? Dili. So mga kaigsuonan, it is very, very important. Ingni mong tapat, importante kaayo. Importante kaayo. Importante kaayo. Importante kaayo. Nga musunod sa Ginoo. Nga musunod No? sa Ginoo. Now, this crowd, these people, nga naminaw, aning panahona, they received the first blessing of the obedience of Peter. Di man nato na makita nga panalangin. Apan, ang panalangin ni Ana mao ang pagdungog og tarong sa pulong sa Ginoo.
Kaya og wala pa tumituman si Pedro, dili kadungog kaayo ang mga tao. So diha di mo makita mga kaigsunan nga even into the smallest detail sa pagsugo sa Ginoo pinaka-importante. Amen? Sama sa panahon karon, dili maingani kanindot ang ato ang selebrasyon og ilan hangad ragod mo, lantaw ragod mo dire, lantaw ragod mo sa inyong kilid, sa inyong tapat, o dili na tungod mga kaigsuonan sa mga kaigsuonan nga mituman o misugot sa sugo sa Ginoo, sa sugo sa alagad sa Ginoo, dili ni maingon ani. Amen. No? Itong palakpakan ang Ginoo. Even into the smallest detail, nakita sa Ginoo kung nituman baka o wala. Amen. Itong palakpakan sa makausa ang Ginoo. No mga kaigsuonan, in this Thanksgiving Day, ang Ginoo ang ato ang gialagaran. Dili ta maglantaw kung unsay isulti sa tao. Hala, perting ninduta, ako ani, no? Ako'y nagama ani. Kung dili ang Ginoo ang pinaka-importante nga gi-recognize sa Ginoo ang imong paghago. Amen. So atong pasalamatan ang Ginoo ni Ana. Tungod kay naghatag tag pagpasalamat sa Ginoo, atong tagaan og dako nga pasalamat sa Ginoo pinaagi sa atong mga gibuhat. Amen. So palakpakan ang Ginoo ni Ana. Muna karong mga taknaa mga kaigsuonan. In this passage in verse 4, let's continue. Pagkahuman ni Ana, balik na to. Okay. Paghuman niya sa pagpanudlo, ni humana si ang Ginoong Hesus sa pagtudlo ani. Niingon siya kang Simon, ikaduhang sugo. Pagpalawod kamo ug itaktak ninyo ang inyong mga pukot aron makakuha kamo sa mga isda. It is also a second opportunity nga moingon siya o or dili. But kini nga panahon, basin natintal si Pedro nga moingon siya dili. Kaya nga naman, ani nga panahon siya kay unsa may trabaho ni Pedro? Ha? Mangingisda. Okay, mangingisda. Salamat sa mga salamat do. Naas likod. Wala gayud niya iyang si tawag na iyang gilalis ang iyang hunakuna nga modili sa subong isda, pero pagbalik niya wala siya kuha. Apan kaning nga magtutudlo usa ka panday lamang. Si Ginoong Hesus, he was a carpenter. And by the way, he is not a fisherman. And then si Pedro og iya pang gipalabaw ang iyang garbo, moingon siya sa Ginoo, ha? Anong maminaw man ko nimo? Nga panday man ka, ako mangingisda man ko. Maminaw ko nimo, Master, magtutudlo, tibuok gabi kaming nangisda. Dili, katunga ba? Unsa ganito? Tibuok gabi. Apan wala gayud kami nakuha. Apan tungod kay miingon ka man nga itaktak ang pukot, itaktak nako kini. Hallelujah. I am very blessed with this passage. Itong palakpakan sa ang pulong sa Ginoo. Kahinumdom ko sa atong amahan sa pagtuo. Especially sa atong inahan usap sa pagtuo. Usahay dili ko makasabot sa iyahang mga sugo. Labi kay balibad. Sa unang panahon kusog kay ko mobalibad og musugo si mama kay dili gyud ko kasabot. Apan niingon tong akong inahan o isa sa akong amahan sa espirituhanon nga tuan na pod sa Ginoo si Dr. Pasito. Sige na gina siya ingon. Sugot na lang bisag di ka kasabot. Sugot bisag pungot. No? Sa laing panggubat, walay pugsanay,
walay balibaray. Usahay ingana pod ang tawag sa Ginoo, dili pa ta kasabot kinahanglan. Sama usab ni Pedro, nga aning panahona niingon ang si Ginoong Hesus itakta. Apa niingon man siya, diha kanami sa kasing-kasing ni Pedro. Kanindot sa kasing-kasing ni Pedro, nga niingon lamang siya nga, ito, balik ka no? Miingon ka man nga itaktak na kong kini. No? Mga kaigsunan, it demonstrates that it starts his life-changing faith diha sa Ginoo. And diha, mga kaigsunan, he chose, iyang gipili ang pagsunod sa Ginoo. And he lived the consequences of his decision diha kaniya. But diha, mga kaigsunan, nagaresulta ang mao nga pagsunod ni Pedro niining panahona. Versikulo 6, mipalawod sila o gitaktak nila ang ilang mga pukot. Daghan kaayo nga isda ang ilang nakuha ug hapit gani magisi ang ilang mga pukot. Atong palakpakan ang Ginoo. Diyan nato makita ang resulta sa pagsunod ni Pedro. Sa diha nato, mga kaigsunan, gidemonstrar sa Ginoo ang iyang gahom ug ang iyang pagkaginoo. Kundi si Pedro ug ang iyang mga kaubanan, nagsugod sila ng adlaw nga wala sila'y nakuha. Apan tungod sa ilang pagsunod sa instruction sa Ginoo, dili na noon sila makakuha. Dili na nila mabira tungod sa kadaghan sa isda na ilang nakuha. Mga kaigsunan, saying yes to the Lord, saying yes to the Lord's request resulted a miracle that it does not only transform one man, but the lives on that entire group na kuyog ni Pedro. O diha, mga kaigsunan, diha na to makita. Sunod pa yun. Sige yun. Sige yun. Okay, balik, atras. Okay, balik pang yun. Forward, tikas. Sa dihang nakuha na nila ang isda, si Pedro, mingon siya, unya, gikamay nila ang insa, ang ilang mga kaubanan, didto sa laing sakayan, aron tabangan sila. Pag-abot sa ilang mga kaubanan, gipuno nila og isda ang duha ka sakayan ug hapit sila malunod tungod sa kadaghang mga isda. Now, mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo tinuod kini. Ini imong tapad tinuod ang pulong sa Ginoo. No? Sa dihang mosunod kaniya, usahay dili ka makasabot nganong kinahanglan nimong sundon tungod kay adunay resulta ng panalangin sa dihang musunod ka sa Ginoo. Itong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Niining mao nga panahon na, niining nga mao nga pasahe, adunay tulo ka punto nga akong ihabilin kaninyo karon. Ug before mo end ang pulong sa Ginoo, lain na pong tulo ka punto. But una, mga kaigsunan, ang pagsunod sa Ginoo, sunod sige, sunod pag yun. Sige, sunod pag yun. Sunod pag yun. Kana, balik. Yan. Ang resulta sa pagkamasinugtanon ni Pedro. Sunod. Next slide. Number 1, ang pagsunod sa sugo sa Ginoo nagaresulta og milagro. Kung palakpakan ang Ginoo, mga kaigsunan. First point is obeying. Ang pagsunod sa Ginoo sa gagmayng mga butang, isa na sa pinaka-importante nga ang uglakang sa pagdawat sa dagkong panalangin sa Ginoo. Kung palakpakan ang Ginoo ni anak ng kaigsunan, unang punto ka na. Yan.
Basahon na to pagbalik, unsay gingon diha, ang pagsunod sa Dios sa gamay nga mga butang usas ka mahinungdanon nga lakang sa pagdawat sa labing dako nga panalangin sa Ginoo. Himo nang gidawat mga kaigsunan, palakpaki ang Ginoo. Niini nga panahon sa atong gibasa, basin og giusog pa ni, nausog pa ni nga panahon. Og iyang gilantaw ni Pedro ang iyang garbo, moingon siguro siya, "Glantawar gud ko nang hinlo nako sa akong mga pukot. Nya imo pa kung paadtuon dito, ako na puning ilabo." Apan mga kaigsunan, moingon og sa lain pa lain nga sitwasyon, ingon siya, adto sa lain, di ba? Mura pugog ka na bitaw namara kog tricycle. Moingon na sila, "Oh no, ari ko itong sunahan, ayaw ko, ato na pikas." No? Kaning mga tricycle na dito sa among syudad, usok kayo mamasa. Mo na mga kaigsunan, balik ta. Nini nga panahon, si Senior Pedro. Or basin, ingon siya sa Ginoo, puno siya sa rason ba? Ingon siya, puno, gikan ako sa nagat, sa lain. Kalas kay oras og mubalik na pud ko dito. Ug naapay laing gisulti si Pedro nining panahon na dili niya masinati ang panalangin sa Ginoo. No, ma-miss gid niya ang pinakadako nga panalangin o nga encounter niya sa Ginoo niini nga sa iyang kinabuhi. Patungod sa pagkamasinulundon ni Pedro, ang Ginoo nag-andam og milagro nga dili niya malimtan. Sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuonan, ang gusto sa Ginoo nga musunod ta niya. Basin ikaw, wala pa nimo na sinati ang gahom sa Ginoo tungod kay puno patag rason sa Ginoo. Moingon ang Ginoo, anak, simba, Lord, naaba man ko'y problema. Lord, naasa ko'y unahon. Unsaon pagpamuhat sa Ginoo ug ang atong kinabuhi puno pas mga rason. Hello? God is good All the time. and all the time. God is good. Muna, importante kayo mga kaigsunan nga dapat kabalutang mo oo sa tawag sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Amen. God's greatest blessing comes as a result of our willingness. Sabat, willingness. Willingness to do something that appears very insignificant. Kung ikaduhan niya, mga kaigsunan, ang diha sa punto nga akong gisulti kaninyo, even to the smallest matters, the Lord gives great blessing. Sa mga gamay o madako, sa atong kasing-kasing, sa atong pagsunod sa Ginoo, dako ang igante, ihatag nga panalangin sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Amen. Mga man na makaingon ka, Lord, di man ako ni-deserve. Lord, grabe naman nga panalangin ni mong gihatag ka nako. Again, the Lord does not look kung unsa kadako o kagamay nga imong gibuhat diha para kaniya. Sa lantaw sa tao, gamay man na siya. Apan lantaw sa Ginoo, dako tungod kay masinugtanon o masinulundon ka sa iyang mga sugo. Amen. Kung palakpakan ang Ginoo, mga kaigsunan. Now, ikaduhang punto, mga igsoon. Next slide, please. Ay, murag lapaw na kayo. Ayan. Uy, atras pa doon. Tayo na kayo na. Ay, forward. Okay. Number 2. Ang atoang pagsunod dili lang makabenepisyo para sa atong kaugalingon. Sa atong gibasa ganina sa Lucas, si Pedro lang ba ang nag-enjoy sa panalangin? Hello? Sa atong gibasa ganina sa Lucas Kapitulo 5,
sa pagkuha ni Pedro sa mga isda na pirting labasa, pirting daghana. Si Pedro lang ba ang nag-enjoy? Dili. Kundili ang iyahang mga kaubanan usab. Muna mga kaigsunan, ang atong pagsunod sa Ginoo makabenepisyo gyud pod ang uban. No? Nakita nato kunahon na og pila ka tawo ang napanalanginan tungod sa pagsunod ni Pedro. Diha sa pagsunod, sa pagtulod sa iyang sakayan para makatindog si Ginoong Hesus. Pati gani atong panahona si Ginoong Hesus nakapabenepisyo pod sa pagsunod ni Pedro. Wala naglisod si Ginoong Hesus sa pagstorya tungod kay misunod si Pedro. Di ba? Sa tanan nga mga butang, even to the smallest matters, daghan kaayong nakabenepisyo. Now, diha mga kaigsuonan, ang mga suod, sabat suod. No, pila bay daghang suod nga naa diri karon. No? Salamat sa Ginoo. Even to the closest ones. Going back, it is a profitable day for Peter. To wherein, nakita niya ang duha. Imbis na kay ang sakayan lang ni Pedro ang napuno, kundi ang duha maoy napuno. They had the opportunity to witness the Lord's supernatural provision. Mga kaigsunan, ingana kanindot ang Ginoo. Nga ang ipakita sa Ginoo kung unsa siya kagamhanan, kung ikaw musunod diha kaniya. Ug dili lamang ka magduha-duha, mga kaigsunan, sa pagsunod sa tawag sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo sa imong kinabuhi, ang Ginoo dili po na magduha-duha o panalangin diha kanimo. Amen? Hello? God is good and all the time. Atong palakpakan ang Ginoo. O diha mga kaigsunan, padayon ta. God often rewards others in particular, to those closest to us as a result of our obedience. Now, as an example, kung ang isa kaamahan musunod sa Ginoo, ang iyang tibuok pamilya mag-aani og panalangin sa Ginoo. Sa lain nga example, ang isa ka anak, ang tanang mga anak, mayong amen. Ng mga batanon, shout out sa mga batanon, mupalakpak sila mga kamot. Kung ang isa ka batanon, isa ka anak, masinunod doon, mahimong panalangin ang iyahang mga ginikanan. Mula mga kaigsunan, when we live obedient lives, mga kaigsunan, ikatulong punto, that when we obey the Lord, ug sa dihang musunod ta diha sa Ginoo, dili gayud ka. Ay, napang nakaitanong. Malisa. Never be disappointed. Itong palakpakan ang Ginoo. Peter, no doubt, assumed that Jesus naghatag og instruction sa pagpanaga. Nga alantaw sa atong gibasa sa pulong sa Ginoo sa Deuteronomio, sa dihang musunod tas Ginoo, pagapunon niya kung unsay wala nato. Amen? Jesus turned that time, that empty boat, katong sakayan nila nga walay sulod, nga gipuno, nga naabot sa punto nga hapit na sila malunod. Nakita mga kaigsunan, sama usab ni Pedro, nga dapat nato kinahanglan nga atong i-recognize. Hallelujah. Mga kaigsunan, puno batas mga kakulangon karong mga panahona. Nabatay mga kakulangon sa mga panudlanan sa atong mga bulsa, panudlanan sa ato ang mga sudlanan sa bugas, sa mga panginahanglan na nato sa matag adlaw. Mga kaigsunan, ang pagsunod sa Ginoo, diha nato makita nga adunay milagro nga buhaton ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Una, kana nga punto kung palakpakan ang Ginoo. Kana nga punto mo'y atong gipakita nga sa dihang musunod tas Ginoo, dili gyud ka magmahay.